Okay, sa West Philippine Sea na naman. So, ito napakainit na balita sa ngayon, no? So, ang bibigyan natin na reaction video, ito Navy naka-high alert na. Pilipinas nag-deploy ng military asset para i-challenge ang China. Wow, magandang magandang balita to para sa gobyerno ng Pilipinas. So, tignan natin kung kung ano yung mga Navy natin na naka-high alert daw. So, ito yung bibigyan natin reaction, no? So kung bago ka pa lang sa akin channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para tayo mag-umpisa na. And also, please paki-subscribe din kay Ariel TV. Sa kanyang video to, no, bibigyan natin ng reaction and suggestion and komentaryo. So, okay, umpisa na natin para maboljakan na natin tong mga Chino na to. Agad na tumugon ng Armed Forces of the Philippines sa namataang barkong pandigma ng China sa Balabac Strait sa Palawan, ayon kay AFP spokesperson Colonel Xerxes Trinidad. Nag-deploy ang hukbong sandatahan ng military assets para i-challenge ang presensya ng Chinese warships na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas na karaniwang dinadaanan ng mga dayuhang barko, aniya. Ito ay parte ng kanilang standard operating procedure. Samantala, tiniyak naman ng AFP na mananatili itong alerto sa pagprotekta ng ating maritime interest. Una na ngang namataan ang... Tingnan nyo naman yung mga warship ng China, daan dito, daan doon sa ating teritoryo. So talagang para na naman silang nanghihimasok na sa ating teritoryo. Wala talaga silang takot na maglabas-pasok sa ating teritoryo. So talagang napakatindi nito ng mga China na to, no? Itong mga Chino. So hindi na sila natatakot. Kasi hindi naman tayo lumalaban. Siguro ayun ang nasa isip nila, hindi lumalaban mga Pilipino. So gawin natin ang labas-pasok sa kanilang teritoryo. Ganyan ang mga nasiisip niyan Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army na destroyer Luyang at frigate Jiangkai dakong 1:49 PM noong ika-19 ng Hunyo, na nasa 12 nautical miles ng Palawan at kumikilos ng 13 knots. Namataan din dakong 3:56 PM ang dalawang iba pang barko sa parehong lugar na destroyer Renhai CG-105 at replenishment oiler na Fuchi AOR 907 na naglalayag ng may bilis na 15 knots. Inabot ng 12 oras bago nasagip ang military personnel na naputulan ng daliri matapos... Tingnan nyo tatlong warship ng China, daan dito, daan doon. So talagang hindi na sila natatakot. Kahit mag-deploy pa ang Philippine Navy, wala na sa kanila yan. Kasi hindi naman, alam nila, hindi naman lumalaban Hindi naman lumalaban ng mga armed forces of the Philippines. Kaya talaga nakakatawa na lang, no? Nakakatawa lang ang ating mga hukbong dagat. Sa marahas na pag-hijack ng mga China Coast Guard personnel sa Philippine boats, habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes ika-17 ng Hunyo, ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Natanggap nila ang ulat hinggil sa nasugatang personnel bandang alas 10 ng umaga at tumagal ng 12 oras para ma-retrieve ang kanilang nasugatang tauhan na lula ng BRP Sierra Madre. Worth emphasizing that the Philippine Coast Guard did the rescue to the injured personnel. It took us more than 12 hours to retrieve yung mga injured personnel. Tignan nyo naman tignan nyo. Itong ating mga sundalo na naputulan na ng daliri sa kakabantay sa ating teritoryo. So kaya kawawa naman talaga. Personnel natin on board BRP Sierra Madre. It's because we learned about the injured AFP personnel as early as 10 a.m. and the Philippine Coast Guard, the two vessels that we deployed there, BRP Cabra and BRP Bagakay, to launch their RIB. Kasi alam naman natin kung ano yung nangyari sa RIB ng Armed Forces of the Philippines during that attempt of resupply mission. So basically we had to
objectives why the Philippine Coast Guard vessels came close to Ayungin. The first one is to retrieve the rigs that were towed by the Chinese Coast Guard, and the other one is to do medical evacuation for those injured personnel. That was 10 a.m. No? Nagtataka lang talaga ako, no? Panay ang English ni Commodore J. Tariela, puro pang Pilipino naman na mga nanonood na nakikinig sa balitang yan, no? So talagang talagang ewan na lang. And then we only get to we were Ba't hindi na lang magtagalog? O tingnan mo, nahihirapan din naman, di ba? Kung Tagalog na lang, naintindihan pa ng buong sambayan ng Pilipino, no? able to retrieve the damaged rig around 12 noon. So it took us 2 hours for us to really safe keep itong damage natin na rig. And then for the AFP personnel who were injured, it's only around 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. It's because despite of our coordinating effort, Tingnan nyo marami palang mga injured na armed forces of the Philippines. So ano kaya mangyayari? Ano kaya magiging action ng ating gobyerno, no? To the Chinese Coast Guard to retrieve the injured AFP personnel. We were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. No? We were also harassed by PLA Navy vessels like the Hubei class missile boats. I think you already had your own sources. It was already released to the media na ang rubber boat, ang rib na ginamit natin was actually harassed by the Chinese Coast Guard ribs. We had the hard time to outmaneuver them and even to convince them to allow the Philippine Coast Guard rib to retrieve our injured AFP personnel. We were also Tingnan nyo naman kung kung napapansin nyo yung sinabi ni Commodore J. Tariela na nagpapaalam pa ang mga Philippine Navy sa Chinese Coast Guard, sa Chinese Coast Guard na may mga injured sila, palabasin daw sila o paintulutan silang lumabas sa dito sa sa mga crime scene, parang gano'n ang crime scene. So talagang napakakawawa, nakakaawa talaga, no? Nakakaawa ating mga Philippine Navy. Nagpapaalam pa sa Chinese Coast Guard para makalabas sila sa sa scene of the crime. Nako. also coordinating with the Chinese Coast Guard, O, kita mo? informing them that there are injured AFP personnel on board BRP Sierra Madre, and that we intend to carry out a medical evacuation. No? But still, despite of that advisory and radio call on the part of the Philippine Coast Guard vessels, we were still subjected to those harassment from the PLA Navy and the Chinese Coast Guard. Okay na nyo Talagang hinaharas pa. Itatakbo na nga sa ospital yung injured na, yung naputulan na sundalo ng daliri, no? Hinaharas pa rin. Grabe, no? Grabe itong mga Chino. So, ang sarap pag no? Kung pwede rin kayo mag-comment dyan, mga guys, kung ano mga nasa loobin nyo. Well, there is no specific guidance or instruction from the Chinese Coast Guard that we cannot retrieve. But as far as our radio communication with the Chinese Coast Guard is concerned, we are the one telling them that we are going to carry out a medical evacuation. Tignan nyo, I ayan think detaining them is not the proper term. Tignan nyo talaga nagpapaalam pa. So talagang Chinese Coast Guard lang yan Chinese Coast Guard ang ating mga mga personnel, sundalo. Philippine Navy yun. Philippine Navy NAVSOC, Naval Special Operation Group. So matinding sundalo ng Philippine Navy NAVSOC. Pero parang sisiw lang yata sa Chinese Coast Guard yan, no? Kasi walang magagawa, di ba? Kung nakita nyo yung video, no?
talagang pinapakitaan lang ng palakol ng Chinese sa Coast Guard. Lumayo na. Sinigawan lang sinigawan at pinakita lang ng palakol Kung makita nyo sa video, di ba, no? Na yun, lumayo. Lumayo sa lumayo dun sa Chinese personnel, Chinese Coast Guard personnel. Talagang ganun na ba talaga kaduwag ang ating mga Navy SEAL pa yun, Navy SEAL ng Philippine Navy. No? Kasi they are on board BRP Sierra Madre naman. I think the challenge then for us is to get those who are injured so that we can bring them to Palawan for medical attention. Ipinadala din ng PCG ang dalawang barko nito na BRP Cobra at BRP Bagakay para i-rescue ang mga bangkang nahatak ng China Coast Guard at para magsagawa ng medical evacuation sa kanilang personnel. Sinubukan ding makipag-usap ng PCG sa CCG subalit ipinagpatuloy pa rin ng mga Chinese ang panghaharas. Hindi lamang ng kanilang Coast Guard vessel kundi maging ng mga bangka ng People's Liberation Army, bandang alas 10:30 na ng gabi nang ma-retrieve nila ang nasugatang personnel, sa kabila din aniya ng kanilang coordinated efforts para mahanap ang nasugatang AFP personnel, pinunterya pa rin sila ng mapanganib na maniobra at panggigipit ng Chinese Coast Guard. Kung matatandaan, tingnan nyo matitindi, malulupit tong mga Chinese Coast Guard, no? Talagang kahit mga injured na yung mga ang injured na yung mga AFP personnel, nanghaharas pa rin. So talagang matindi. Kasi nga ang alam ng mga Chinese Coast Guard na hindi lalaban hindi gaganti ang ating mga armed forces personnel Kaya ganyan na lang tayo, ginaganyan-ganyan na lang tayo, minamaliit lang talaga. So talaga napakakawawa talaga na ating mga Philippine Navy, ating yung mga Philippine Coast Guard, no? Minamaliit na lang tayo. Tingnan nyo sa video. Aabot sa 8 crewmen ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente, kabilang na ang isang naputulan ng hinlalaki sa pag-atake ng CCG personnel na armado ng bolo, sa layuning harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa mga tropang nakaistasyon sa military outpost ng ating bansa na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng port call sa Pilipinas ang commanding ship ng United States Navy 7th Fleet na USS Blue Ridge. Ang USS Blue Ridge o ang LCC-19 ay isang amphibious command and control ship na may advanced communication and information systems para sa epektibong pangangasiwa sa naval o maritime operations. Kahapon ay bumisita ang commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Fred Catcher sa tanggapan ng Philippine Navy. Tinanggap siya ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, na kumatawan kay Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. Ang pagbisita ng US Navy 7th Fleet sa bansa ay sa kabila na rin ng tumitinding alitan ng Pilipinas at China dahil sa West Philippine Sea. Ayan, yung bumisita ang US Navy, no? Dahil sa nangyari, pero hindi naman kikilos yan Hindi yan kikilos o may paggera kung walang walang hudyat ng US government o yung, kasi pag pinag-uusapan pa yan bago maggera So hanggang dyan lang muna, usap-usap muna tungkol sa nangyari. Kung iisipin natin may paggera ang US para sa Pilipinas, siguro malabo siguro 'yun. 'Di ba? Malabo 'yun. Yung gano'n na may paggera. So kaagad So marami pang dadaanan 'yan sa Kongreso ng sa Congress ng US, Senado, paaprubahan pa 'yan. So hindi basta-basta yung may paggera, no? So ang Amerika dadaan muna sa Kongreso ng Amerika yan. Samantala, kasama rin sina Senator Francis Tolentino at Ambassador of the United States Mary Kay Carlson sa umattend sa naging port call ng naturang barko. Bago nito ay nagsagawa ng maneuver and exercise ang US Navy 7th Fleet flagship USS Blue Ridge, kasama ang French Navy Aquitaine-class frigate FS Bret Agna sa katubigang sakop ng bansa. Ilang araw na ang nakakalipas, ang naturang exercise ay bahagi ng Valiant Shield 2024,
military exercise na dinaluhan ng iba't ibang mga bansa, kasama ang US, Japan, at iba pa. Inaasahan na magkakaroon ng karagdagang pagpaplano at kaukulang pagbabago sa resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea. Pero nagtataka ako, no? Panay ang punta rito ng mga malalakas na bansa, mga kaalyado natin, no? Ang Japan, Australia, US. Ba't hindi sila, yung mag-training exercise mismo doon sa Ayungin Shoal? Doon ako nagtataka eh. Di ba mga guys? Bakit naman ganun? Ba't di nila mag-training exercise doon? So, kung saan maraming mga Chinese militia, Chinese vessel, doon sa Ayungin Shoal, sa Panatag Shoal. Yan. At sa Sabina Shoal. Ba't hindi sila doon mag-training exercise, no? So, doon na ako nagtataka, no? No? Para naman itong mga Chinese, mga Chinese military o mga Chinese Coast Guard, medyo lumayo naman, no? Medyo katakutan naman, no? So, dapat doon sila mag-training exercise kung sa malapit yung BRP Sierra Madre. So, pwede rin kayo mag-comment dyan, ha, mga guys. Para matiyak na wala ng masugatang personnel, ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, matapos nang makumpirma na may 7th nasugatang tropang Pilipino habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan isa sa mga ito ay naputulan ng daliri sa insidente. Nang matanong naman ng opisyal kung ano ang gagawin ng panig ng Pilipinas sakaling i-provoke ang ating tropa, sinabi nito na dapat ang mga aksyon ng bansa ay alinsunod sa international law. Sinabi din nito na tungkulin nilang igiit ang soberanya ng ating bansa at tiyaking maprotektahan ang ating sovereign rights. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page. Okay mga guys, so ganun na lang, no? So talagang naka-high alert ang Pilipinas, no? Daw. Yan. At nag-deploy ng mga military assets. So sana nga, pero alam ko hindi matatakotan yung mga Chinese diyan, no, sa mga ganyan. Ito nga nasa harap mismo, tabi na ng BRP Sierra Madre, doon sila nagbanatan walang takot no. So talagang kailangan talaga matinding plano diyan. Kailangan talaga diyan kung anong pag-uusapan. Kahit sa diplomasya hindi kayang pahintuin ng mga Tsekwa ng kahit mausapin na pangkapayapaan. Gusto nila yung kanilang kiniklaim, historical claim, makuha nila kahit hindi na sumunod sa international law o UNCLOS ang mga Chino. Ganyan. Gusto nilang makuha ng hindi dumadaan sa international law. Ayan mga Tsekwa na yan. So talagang napakalungkot lang talaga, no. So okay, no. So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?